Bumabati ng magandang hapon sa inyong lahat. Nawa tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Kahit hindi natin siya nakikita, ay ang kanyang biyaya at gabay ay laging sapat, lalo na sa lahat ng umiibig sa kanya. Pati ang mga kapatid na kakilala na masugid na sumusubaybay sa atin ay kinagagalak po namin kayo na makasama sa ganitong gawain. Na ang intensyon lang natin ay tayo ay magpulong dahil tayo ay tinawag ng Panginoon sa isang iglesia. Walang pangalan, kundi tinatawag sa Biblia na ang iglesia ni Kristo, ang iglesia ng Diyos, no? So ang iglesia na yan ay tinatawag din na katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ang ulo, tayo ang katawan, at ang ating nutrisyon na nagsusupply sa katawan, walang iba kundi ang katuruan ng ating Panginoon. So ngayon, ang pag-aaralan po natin ay makikita natin sa dati na ninyo itong naririnig, no? John 15, the vine and the branches. Pero sabi ko nga sa inyo, kapag hindi natin napapakinggan, maraming salita sa Panginoon, maraming salita ang Panginoon na minsan na-overlook natin o hindi natin pinapansin. Pero napakahalaga pala, no? Lahat ng mga salita ng Panginoon, sabi nga ng Panginoon, ay hindi lilipas, maging malit-lit na kudlit sa kanyang kautusan, ay hindi lilipas hanggat hindi ito nagaganap. So ganyan ka-powerful, ganyan ka-authoritative ang salita ng Panginoon. So kinuha ko ang ating teksto sa chapter 15 verse 2. So sana magtimo sa inyong mga puso. So dinidiscuss natin ang bagay na ito na naunawaan ko na ang doktrina ng kaligtasan talagang ito ay karunungan ng Diyos na hindi natin ito masasummarize o masisimplify sa mga 3 o 4 na mga sentences lang. Habang lumalalim ang ating pag-aaral ay lalo nating naunawaan na napakarami palang requirements o maraming pananaw na ibinibigay ang Diyos sa atin upang maunawaan natin kung kaano kalalim, kalawak, kataas hindi lang ang pag-ibig ng Diyos kundi yung karunungan niya sa pagsasakatuparan ng kaligtasan para sa tao. Kaya nga makikita ninyo na yung mga churches nagtatalo-talo sa isang particular lang na doktrina sa kaligtasan, di ba, predestination, election, pero marami pa palang mga bagay na tumutukoy sa kaligtasan. Pero nakakatuwa dahil yung napag-aralan natin last time na ang way ng Bible o way ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang mensahe ay gumagamit siya ng mga larawan, figure of speech, di ba? Parable, metaphor, na yung metaphor, ang ibig sabihin ay paghahambing ng unlike things. Naghahambing ng dalawang bagay na hindi magkaparehas. Tulad nito, puno at ang Panginoon. Dahil sinabi ng Panginoon, ako ang puno. So, hindi parehas yun. Puno at saka ang Panginoon. Pero inihahambing niya. So, ang tawag doon ay metaphor, no? So, yan ang ating hindi natin ini-excuse yung mga ginagamit nila sa mga systematic theology at saka sa mga hermeneutics kasi mga instrument yun, no? Pero malinaw sa salita ng Panginoon, tandaan nyo to, by the wisdom of this world, hindi inalaw ng Diyos na makilala siya. Yun mga yung ginagamit, mga hermeneutics, mga wisdom ng tao yon. Di ba? Even yung namings, magne-naming.
Kaya nga nagtatalo-talo eh. Ano yung sinasabi kong naming? Sa 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 school, no? Sa seminar, sa mga religious school. Talagang lagyan mo ng mga naming para matandaan mo. And one of the namings na ginagamit natin sa ating doktrina na major doctrines ay Trinity. So sasabihin naman ng iba, hindi mo matatagpuan sa Bible yan kasi walang Trinity sa Bible. Yan, ganyan. Pero in that way, doon mo siya naintindihan. Hindi mo wala yun, no? Kung totoo talaga na the very word ng Trinity, hindi mo makikita sa Biblia, pero makikita mo, meron talagang tatlong persona sa isang Diyos. Kaya ko sinabing, kaya nga early on, no, doon pa lang sa yung matapos na yung mga apostol, yung tinatawag ng mga church fathers, mga apostolic fathers, doon pa lang lumitaw na yung mga controversial na yan, nagtatalo-talo sila. Dahil ang hirap talaga isipin, di ba? Alam niyo ba na ito nabasa ko lang kailan to, no? Na mayroong dark side si John Calvin, yung promoter sila yung mga foundations ng Reformation. Nabasa niyo ba yon? Yung ilang dark side ni John Calvin? Although hindi siya directly, pero siya isa sa malaking instrument kung bakit sinunog sa plaza si Michael Servetus na isang doctor at theologian na Spaniards na nagdi-disagree lang siya sa Trinity. Ayaw niya ng Trinity. Tsaka child baptism at tsaka yung ilan pang mga So, binasa niya siyang heretics. So, sabi ko, kung pinapakinggan ko, tsaka binabasa ko yung niya, pagkakaiba lang yung isipan, bakit magagalit kayo? Wala na. Actually, iniisip ko rin, bakit humahantong ang mga Christian na ipapatay nila yung mga heretics? Samantalang sa New Testament, wala naman direct command ng Panginoon na pag ang heretics against sa karunungan ninyo, di ba? Ipapatay mo, wala kang mabasa na mismo sa bibig ng Panginoon. Pero sa Old Testament, meron. Yung mga heretics, yung prophets na nagsalita ng salita na hindi naman ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero magkakaibang magkakaibang context yun. Dahil ang context ng pinapapatay ng Panginoon ay within sa sambahayan ng Israel na tinatawag ng Panginoon na holy. Di ba? Ang sabi ng Panginoon dyan, purge the evil from among you. Pero sa atin ngayon, tinawag tayo sa maraming bansa, hindi naman pwedeng sabihin na purge the evil. Maraming evil dyan na pumapasok lang sa iglesia. Hindi mo minsan di ba? Hindi mo minsan makita na may personal lang siyang agenda, magaling siya sa Bible, pero heretics pala siya. So dito may pumasok yung tinatawag nila ng mga religious tolerance. So lumayo na tayo, no? Pero ang ating topic ay nandito nga sa John chapter 15, particularly yung verse 2. Basahin ko lang po sa verse 1. Sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ito yun, itimo nyo sa puso ninyo. Kasi mahalaga na makakita at maunawaan ninyo na ito talaga ay nangyayari. Kasi hinahanap ng Panginoon to. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis, pinupruning, upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili, maliban na ito ay nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo ay manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako ay sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi na manatili sa akin, ay siyang
ay siya'y matatapon katulad ng sanga, matutuyo, at pagkatapos ay titipunin at ito ay ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo ay magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo sa Ama ang inyong ibigin ay gagawin sa inyo. Sa ganito ay maluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magsibungan ng marami at gayon kayo'y maging aking alagad. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Okay, hanggang doon lang po yun. So, kung yun ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So, yan po yung ating text. Ang title, Every Branch in Me that does not bear fruit, He takes away. Matagal na ako sa gawain, matagal na ako sa iglesia. 1988 pa lang, nag-umpisa na yung ma-involve ako sa gawain. So, marami na ako experience, marami na ako nakasama. Pero tinatanong ko, ang isang malaking tanong na natili sa isipan ko ay, bakit may mga kasama kami noon na kalakasan pa nila, at pursigido sila sa gawain, pero at that time, na-aksidente na mamatay. Ang una kong tanong, saan yung protection ng Panginoon? So, isang sagot ito. Maliwanag ang sagot niyan. So, iyan ay usapan sa loob ng iglesia dahil sabi ng Panginoon, ako ang puno at ang kayo mga sanga, ang bawat sanga na nasa akin. So, hindi ito usapan na nasa labas. Usapan niya na nasa loob ng iglesia. Pero walang bunga. O yan sabi ko sa inyo, walang bunga. At ang walang bunga, sabi ng Panginoon, the Father, He takes it away. Sa ibang mga translation, He cut it, pinuputol niya. Sa Old Testament, ang salitang cut, no? Ay talagang ganun. No. Tanong ko lang yan, hindi ko ini-post na yan ay doctrine. Question ko lang sa sarili ko dahil marami na akong nakita na sa kalakasan ng kanilang pamumuhay ay tataka ka, di ba? Ginagamit naman siya ng Panginoon, masipag siya. Pero bakit ganon? Bakit parang ang eksilang na kanyang ministry? So hindi pinatulan yung kanilang mga puso. God knows the heart, di ba? So sa pasimula ko, sabi ko rito, maraming pumapasok sa iglesia at gumagawa ng iba't ibang mga activities sa loob ng church. Nanunugod sa pag-aawitan at pagsamba, ngunit hindi nila inuunawa kung sila nga ba ay nagbubunga. Ano ibig sabihin yun? Di ba kasi ang thinking, sapat na yung sila ay makapagsimba. O nagsimba ka na ba ngayon? O nagsimba na ako, ang ganda-ganda ng music. Feel ko yung music. Diba? Sa pananaw, bilang Kristiyano, mukhang masarap pakinggan, di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, lagi natin intindihin yung salita ng Panginoon dahil iba tumingin at iba magsalita ang Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo, hindi, maraming tao sinusukat nila yung pagiging maka-Diyos nila by feelings. Ngayon, nagawa ko na yung devotion ko sa Panginoon. Talagang masaya na ako kasi taon-taon ginagawa namin ito. Ganun ba yung gusto ng Panginoon? Na taon-taon talagang nagsusumikap ka at nagtsatsaga ka na gawin yung mga devotions niyo. Ito ang salita ng Panginoon.
Ang mga sanga na hindi nagbubunga ay pinuputol ng Ama. Nakakatakot ang gagawin ng hardinero o ng magsasaka sa sanga na di namumunga. Ito'y puputulin at ito'y matutuyo at ito'y titipunin at itatapon sa apoy. So naintindihan na natin yung analogy na yan, no? Paghahambing na yan. Nabanggit na rin natin na madalas gumamit ng larawan o metaphor ang Panginoon sa pagsasaad ng kanyang mensahe dahil madaling makita ang mga bagay na mangyayari sa simula pa at wakas. So isang purpose siguro at reason bakit talagang ginagamit ng Panginoon doon. Kasi pag pinutol mo, kahit na yung batang mga grade 1 na medyo nag-aaral na, pag pinutol mo yung sanga, ano mangyayari dito? Alam na niya, di ba? Matutuyo yan kasi hindi na nakadugtong doon sa puno. Kasi, ano yan common na nakikita natin sa paligid Yan din ang isang reason na bakit ginagamit ng Diyos yan, kasi pamilyar tayo sa mga bagay na yun. Halaman, buto, tanim, hangin. Pamilyar tayo. Kaysa magsalita ang Panginoon ng mga bagay sa langit, mga bagay sa Espiritu, na wala tayong paghahambingan. Puro question puro question yung nasa isip natin. Kaya dinadaan ng Panginoon sa ganyang klaseng paghahayag. At masarap dahil parang bata nga tayo na nag-i-enjoy makinig, pero meron talagang malalim na aral kung ating oobserbahan o pagbubulay-bulayan yung mga sinasabi ng Panginoon. So maraming katotohanan ng mga bagay ang makikita na ipinapahiwatig ng mga larawan na ginagamit. So dito, pinapakita rito, inilagay ng Panginoon yung relasyon ng sanga sa puno. So kitang-kita kagad natin yung epekto. Pag pinutol yung sanga, ay matutuyo na yon. Pero hindi sinasabi ang Panginoon ng relasyon ng puno sa sanga. Sinasabi ng Panginoon, siya ang puno, tayo ang sanga. Pag hindi tayo nakasugpon sa Kanya, una, wala tayong matutuyo tayo. So, unawain natin yun. Naalala niyo ba nung sa Garden of Eden? Kala niyo ba kahit na kayo ay, anong description ng Bible? Kahit kayo ay pogi at makikisig ang katawan ninyo, ano ang kalagayan na dinidescribe ng Biblia sa mga tao? Particularly yung Efeso. Na nagkatotoo na pinabubulaanan ni Satanas. Na kapag kinain mo yan, anong mangyari? You will surely die. Pero sabi ni Satan, hindi ka mamamatay. So kaya makita ninyo, no? Na nagsasalita rin na parang totoo siya, no? Hindi talaga sila namatay. Di ba? Pero hindi rin sila naging Diyos. Napansin nila, hubad sila. Ito yung napag-aralan natin. Pero hanggang sa New Testament, iyan na yung naging kalagayan at iyan na rin yung paningin ng Biblia sa tao. Yung sinasabi natin, Ephesians chapter 2. Kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at kasalanan. You were all dead in sin. Kahit na gaano man kapula at kagandang kutis mo, pag humarap ka sa Bible, para sinasabihan ka, you are dead in your sin. Naintindihan pa ng tao yan. Patay ka sa mata ng Diyos. Kaya nga, ito, nililinaw ng Diyos yun. So, iyan yung ibig sabihin. Ngayon pumarito ang Panginoon, ang dala ng Panginoon dito, naalala nyo, di ba? Buhay. Buhay ang dala ng Panginoon. Kaya nga, masarap basahin sa Bible study, pero hindi talaga natin nakaka-catch up yung tunay na mensahe na ipinaparating ng Panginoon. Nabanggit ko na ito sa Bible study na sa John chapter 5, nung sinasabi ng Panginoon na siya ang tinapay ng ipinadala ng Ama.
Dahil sabi ng mga tao, ni-rebuke ng Panginoon yung mga tao dahil nagpapagal sila sa tinapay na hindi magtatagal, na nasisira. Kaya, binabali ng Panginoon yung kanilang isipan na magpagal sila sa tinapay na hindi nasisira, na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. So, mahirap i-accept yun, mahirap isipin yun. Lalo't pa pag sinabi ng Panginoon, huwag kayong maghanap ng tinapay. Ako ang tinapay. Hindi, nagkagulo na. So, nataranta na sila doon, di ba? Lalo't sinabi pa ng Panginoon, na mas klarado, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di lalo na nagkagulo, di ba? Dahil doon sa ilang, malinaw yung teaching ng Diyos doon na talagang nabubuhay lang sila dahil sa pagkain o tinapay na ibinibigay ng Diyos sa langit, yung mana. Wala man sila mapagkukunan ng ibang pagkain o tinapay doon o bread. Talagang ang Diyos ang nagbigay sa kanila. Pero nilinaw ni Kristo yun. Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay, kundi ang aking Ama. Ngunit ang tinapay na ibinibigay ng Ama na magbibigay sa inyo ng buhay, ay pinapakilala ng Panginoon. Ako ang tinapay. Yun doon sila nagkakagulo. Di ba? Pero yun talaga ang ano nun. Kailangan maintindihan nila na nabubuhay sila dahil sa tinapay, pero itong dinadala ng Panginoon sa Kristo sa kakaibang tinapay, kailangan unawain nila kasi malaki ang konteksto nun. Malaki ang sakop nun. Dahil ang tingin lang natin ay tinapay diyan, pag kinain mo, mabubuhay ka. Pero yung inaalok ng Panginoon, napakalawak. Di ba? Ngayon, sinasama natin yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil pag walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Pag hindi rin nagkaroon ng atonement doon sa krus, hindi ma-achieve ni Jesus Christ yung promise ng Father. Ano yung promise ng Father? Na ibubuhos niya yung Espiritu mula sa langit. Na nasa Joel 2. Ganyan kalaki, ganyan kalawak. Yung working ng Diyos sa salvation sa atin. Di ba? Hindi yung simple tinapay lang, pag kinain mo, mabubuhay ka. Okay lang yon sa literal na tinapay. Pero yung ini-introduce ng Panginoon na bagong tinapay, nakatawan niya, hindi mo nga matanggap kainin kasi magiging cannibal ka Ang sanga ay di mabubuhay kung hiwalay ito sa puno. Sa puno ito kumukuha ng nutrisyon para mabuhay. So ang puno si Jesucristo. So ang problema natin, paano tayo susupon? Mas lalong hindi magbubunga ang sanga kung hiwalay ito sa puno. Una, hindi siya mabubuhay. Pangalawa, kung hindi rin siya nakadugtong sa puno, hindi rin siya magbubunga. At alam naman natin ang ibig sabihin nun. Kapag hindi nagbubunga, ay inaalis ng Diyos, hindi makakarating sa langit yun. So alam na natin yung pahiwatig noon. Pero ipinaliwanag din ng Panginoon, yung binasa natin kanina, kung paano tayo madudugtong sa Kanya. Sabi ng Panginoon, una, ang clue, manatili kayo sa akin. So, unawain niya, at ako ay sa inyo. So, dalawa yon. Pag manatili ka sa Kanya, siya ay mananatili sa inyo. Baliktarin nyo.
Kung hindi ka manatili sa Kanya, yan ang sinasabi ko, hindi siya mananatili sa'yo. Abide in me. Kung naintindihan nyo, sa ibang paliwanag ni John the Beloved, ano yung kahawig na description niya? Sa 1 John. Walk in the light as He is in the light. And you will have fellowship with one another. Meron kayong pagsasama. Eh kung nag-walk ka sa darkness, kaya kasabi ng ibang mga pastor, habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, kasama mo siya. Pero pag pumasok ka na sa nightclub, naiiwan na siya sa pintuan. Hindi siya mapasok sa nightclub. Naiiwan siya. Yun ang description ng iba dyan. So, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit on itself except it abides in the vine, and no more can ye. You cannot do anything except you abide in me. I am the vine and you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is the one that bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. Ngayon, nagbigay ang Panginoon ng clue. Sa verse 7, ito yung ibig sabihin ng abide, no? Sabi ng Panginoon dito, if you abide in me, and my words abide in you. Ayan na yan, isa ng clue sa inyo. Kung paano tayo mananatili. Ang pananatili kay Kristo, hindi ibig sabihin na lagi ka na sa iglesia. O kumpleto ka, o perfecto ka sa attendance. Hindi yon. Ang sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananatili sa Kanya, dapat ang salita niya ay mananatili sa inyo. Ask whatever you wish and it will be done to you. By this, my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So kapag nananatili ka raw, ano ibig sabihin sa inyo ng nananatili sa Kanyang salita? So, literally, hindi natin masasabi na tayo ay nananatili kay Jesucristo dahil wala naman si Jesucristo para magkasama. So, ito na yung pinaka-practical. Manatili sa Kanyang mga salita. Ano ibig sabihin sa inyo ron, yung manatili? Sa English, abide. Tama ba yung aking dyan? Yan, tama pala. Yung salitang abide o manatili sa Tagalog, ang original word niya ay meno. At ang literal meaning ng meno ay to stay. Ano stay? Manatili. Ano pa? Abide. Sumunod. Diba? Continue. Another meaning niya, literal meaning is to dwell. Ano yung to dwell? Manahan o manirahan. Remain, manatili. So yan ang ibig sabihin. Kaya sa ibang translation, hayaan nyo na manahan. Manahan kayo kay Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, maging familiar kayo sa paggamit ng salita kasi sa ganung paraan, dinidescribe yung mga bagay-bagay. Kaya magtatanong ka, paano mananahan? Ito nga, yung pananahan kay Kristo ay pananahan ng Kanyang salita. At ikaw din ay pagsunod sa Kanyang salita. Yun ang mga meaning nun. Pagsunod. Pero nilinaw ko dun sa Teopelo, ito, ewan ko kung napapansin nyo, na lagi kong pinupukpok sa inyo. Kala niya kasi, maraming tao kasi dinidisregard na parang yung salita ay isang bagay lang na parang maliit lang na bagay. Pero sa Bible, yung salita ay malaking bagay yon.
Kasi malinaw kapag ang Diyos ay nagsugo ng kanyang salita, kailangan may tatanggap. Naunawan nyo? At doon sa tumanggap, kailangan alam niya na tinanggap niya yun. Lagi kong sinasabi, lagi kong pinagkukumpara dyan, kung ang Diyos nagsalita sa inyo, tapos pinapaalala yung salita sa inyo, hindi nyo maalala, mas magaling pa sa inyo yung cellphone. Dahil yung cellphone, pag nag-send ka ng message, kuha niya. Pag ginalo-click, andun lahat ng ano. Walang nami-miss na salita doon. Pero ikaw hindi mo makapture. Yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin ng manahan. Kailangan kumpleto na naandun. At lagi mo naalala. Kasi ang gamit ng salita ng Diyos, kailangan sundin mo at isa pamuhay mo. Ito ang kahinaan ng tao. Pag hindi mo naalala ang utos ng magulang mo, sinabi ko sa Teofilo, inutusan ka ng magulang mo na kapag nainin na yung kanin, patayin mo na. Cellphone ka ng cellphone. Nalimutan. O kailan mo papatayin nyo? Sunog na. Naamoy na niya. Naamoy niya na sunog na. Anong ibig kong sabihin? Kapag nalimutan mo, hindi mo magagawa. At yan, kaya tayo magulo. Ang buong mundo magulo. Kasi sinabihan sila ng Diyos na maraming salita, huwag kang magnanakaw ng hindi mo sarili. Hindi mo pag-aari. Pagdating sa gobyerno, tuwang-tuwa sila lahat. Na mangulimbat. Wala kasi yung salita eh. Nakita nyo ang epekto? Kaya sinasabi ko, pag wala yung salita, hindi mo talaga siya magagawa. Kahit sa eskwelahan, nag-aaral kayo, may instruction ang teacher. Ano ang karaniwan sa exam? Ano sabi ron? I-check mo lang, parang gano'n, select ano? Oo. Anong type ng exam yon? Na sineselect mo lang yung ano? Iba yung pinagagawa mo. Siyempre, pag chinik ka ng teacher mo, hindi i-honor yung, kasi hindi ka sumunod sa instruction. Naalala nyo ba yan? Kaya kailangan attentive ka sa mga instruction para pag nilagay mo talaga sa exam yon, kung ano yung instruction sa exam, magagawa mo. Kahit maganda pa ang sagot mo, pero pag hindi mo nasunod yung instruction, mali pa rin yun. Mali pa rin yun. O yan sinasabi ko, pag hindi mo naalala yung salita, hindi mo talaga siya magagawa. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ikaw mananatili sa akin, dapat ang salita ko ay manatili sa iyo. So yung salitang manatili o manahan, malaking ano yun. Malaking bagay yun. Isa na yan yung talagang ilalagay mo sa iyong puso. Aalalahanin mo. Aalalahanin mo. Lagi ko sinasabi sa inyo. Kaya nga, maganda rin ginagawa ng mga eskwelahan, ng mga Bible school, di ba? Mga bata ngayon, bilib ako eh. Pinapasalita sila ng verse, ang haba ng verse. Kabisado nila lahat. Di ba? Sasabihin na nila First Chronicle, o kaya Psalm chapter 20, verse 1 to 5, o 1 to 10. Oo, sasabihin nila lahat yun. Patutuwa ka. Kabisado nila. Kaya lang, isang bagay yung kabisado mo, isang bagay din yung naiintindihan mo talaga. Yung mensahe, yung sa binabasa mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, so dito sa Colossus, meron tayong sample dito sa Colossus.
chapter 2, verse 18. Sabi dito sa Colossus chapter 2, verse 18, sabi dito, let no one disqualify you. Ito yung mga believers na sa Colossus. Insisting on asceticism. Alam niyo ba yung asceticism? Yung mga nagpa-fasting na parang mga monk, no? Na pinalalagay nila na lalo sila nagiging banal dahil ginagawa nila yun. Sila ay nag-aayuno para sa Diyos. So let no one disqualify you insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about his vision being popped up without reason by his sensuous mind. Ha? So, ito yung mga tao na sinasabi rito, ito yung mga tao na nagtuturo na meron silang na lilikom ng mga tagasunod nila na nagsasabi, kagabi kinausap ako ng Diyos. O kagabi, dinalaw ko ng anghel. Ito yung sabi sa akin. No? Pero ang sabi ni Apostol Pablo dito, pop up without reason by his sensuous mind and not holding fast to the head. Hindi siya nakasugpon sa ulo, from whom the whole body is nourished and knit together na hindi siya nangangapit sa ulo na sa kanya ang buong katawan ay inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuhan. Ibig sabihin, naka-joint, no? Nakadugtong sa ulo. At mga litid ay lumalago sa paglago mula sa Diyos. So, ibig sabihin, yung nutrition galing sa ulo, inihalin tulad ni Apostol Pablo, yung ating pagkakaisa para tayong katawan, sa tayong katawan na nakasugpong, ang ulo natin ay ang ulo ay si Kristo. So, yung sinasabi niya rito, yung mga tao na sa iba kumukuha ng karunungan galing sa mga anghel, galing sa mga espiritu, pero literal, hindi sila nakasugpong sa ulo. Wag niyong pakinggan yun para kayo ay ma-disqualify sa reward na ibibigay sa inyo ng Diyos sapagkat ililigaw lang kayo ng mga tao na yun. Ang pamantayan ay si Kristo ang ating ulo, doon tayo kumukuha ng nutrisyon. Anong nutrisyon na yun? Yung mga aral at mga turo mula sa Diyos upang ang katawan ay lumago na lumalago ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Ephesians chapter 4 verse 11, ito yung gawain ng mga fivefold ministry. Tingnan niyo po ipinagkaloob daw ng Diyos sa iglesia. Sabi dito, pinagkalooban niya ng Diyos ang iglesia. Ang iba ay mga apostol, ang iba ay mga propeta, sabi nila tagaturo. Ang iba ay mga ebanghelista, dahil pinakamataas siya, malayo ang nararating. At ang iba ay pastor, dahil kasal daw siya sa iglesia. At ito ang teacher, guro. So ang kanilang gawain ay sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya, pagkakakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. So, ano yung purpose ng fivefold ministry? Sa ikatitibay at kalalago na iglesia, una sa pagkakaisa sa pananampalataya. So mahigpit na bilin ng mga apostol yung pagkakaisa sa pananampalataya. Makikita mo ngayon na hindi nagkakaisa kaya maraming denomination.
Yan ang isang dahilan diyan. Hindi sila isa sa kanilang pinaniniwalaan. Maging sa mga major doctrines, di ba? Merong naniniwala sa Trinity, merong naniniwala sa oneness, malalaking church yun. Merong naniniwala na si Kristo hindi kapantay ng Diyos Ama. Sabi nyo? Meron namang hindi Kristiyanong religion nando sa Middle East. Ha? Si Kristo, propeta lang at mensahero lang ng Diyos. Hindi siya Diyos. Meron naman, tinatawag nila na Christian sila, pero ang kanilang teaching ay dati ay tao lang si Kristo. Pero later on, na-realize niya, Diyos pala siya. O ganyan teaching. Alam niyo kung saan niyo makikita yun? Kung saan teaching yan? Mormons. Kaya hindi ko mo malaking church ay tama na yung doktrina nila. Bakit? Mahirap siyang isipin, pero hindi mo pwedeng maliitin si Jesus Christ. Katulad ni Irenaeus, ay katulad ni Arius, na nagkagulo sila sa 2nd century. Yung tinatawag na Arian doctrine, na si Jesus Christ ay hindi kapantay ng Ama. Doon ang lumabas yun. Bakit? Kasi ang kanyang reason, there was a time when He was not. Wala naman si Kristo sa Old Testament, di ba? Lumitaw lang si Kristo sa New Testament. Pero ano sasabihin mo pag sinabi ng Panginoon bago pa dumating si Abraham? Ako na. Ano gagawin mo ron? Di ba? Nang makita ni Abraham ang araw ko, natuwa si Abraham. Kaya nga gusto siyang batuhin dahil sabi nila, hindi ka pa 50 anyos eh. Oh. Hindi mo pwedeng maliitin si Jesus Christ kahit na siya nagkatawan, tao. Alam niyo bakit? Kasi pag ano tawag dito? Dinescribe mo ang konsepto ng Diyos, isa sa mga characteristics ng Diyos ay immutable. Ano immutable? Hindi nagbabago. Eternal. Ha? All-powerful. All-knowing. Lahat yan makikita nyo, katangian ng Jesus Christ yan, katangian ng Father yan, katangian ng Holy Spirit yan. Di ba? Di ba? Kung naalala niyo yung mababaw na pagpapaliwanag ni Jesus Christ na siya ay Diyos din sa paanong paraan. Kung ang Ama bumubuhay, ang anak bumubuhay. Kung ang Ama ay nakakapagpatawad ng kasalanan, sabi ng mga Hudyo, di ba? Only God can forgive sin. O, pinatunayan ni Jesus Christ na yung anak may authority magpatawad ng kasalanan sa paanong paraan. Alin ba mas mahirap? Patawarin o ipatayuin yung isang baldado? Pero pinakita niya na siya may power na magpatawad sa pamamagitan ng power sa pagpapagaling yung sa baldado na makatayo. Yun ang illustration ng Panginoon. Dahil ang pagpapatawad, gawain ng Diyos, ang pagpapagaling, gawain ng Diyos. Di ba sinabi ng Panginoon, kung hindi ko ginawa ang mga himala na ako lang ang nakakagawa, ang Diyos lang ang nakakagawa. Tandaan niyo yun. Isa sa mga basihan ng Panginoon niya sa judgment, na dapat ikaw maniwala. Dahil doon sa mga bagay na yon, pinapakita ng Diyos na talaga siya ay Diyos, na talagang ang ginagawa niya, walang ibang makakagawa kundi siya lang. Kaya nga napag-usapan namin ni Mrs., bakit daw malalakas ang loob ng mga doktor ngayon na baguhin yung mga katawan ng tao dahil gusto ng babae maging lalaki at gusto ng mga lalaki maging babae. Di ba?
Sabi ko sa kanya, iyan ang dahilan. Pag tao hindi kumikilala sa Diyos, isa rin ang dahilan. Yung ano tawag dito? Temptation na ginawa ni Satan that you will become God. Pag binabago mo yung katawan ng tao, you play God. You play God. Eh sinabi ng Diyos yun, yung mga gawa ko, walang nakakagawa, ako lang. Ako lang nakakagawa niya. Kaya iyan ipagpapatunay na ako ay Diyos. Dahil ang ginagawa ko, ako lang nakakagawa. Eh makulit sila. So dito sa fruit of the Spirit, ito na yung ano natin, na bunga na hinahanap ng Diyos. Sa Galatians chapter 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, and goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So luwain nyo to, no? Pag gagawa ka ng masama, laging pinagbabawal. Diba? Kaysa mga bata, huwag mong gagawin yan. Huwag kang pupunta dyan. Pero sa mga bagay na bunga ng mga banal na espiritu tungkol sa pag-ibig, joy, peace, patience, kindness, kabutihan, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Yan, walang batas na pwedeng pumigil sa mga bagay na yan sapagkat yan ay mabubuting bagay. Ang bunga ng Espiritu, so tinan nyo, no, itong bunga ng Espiritu, naniniwala ako, ito ay bunga ng salita ng Diyos. Bakit ko nasabi? Bakit ko sinabi yan, bunga ng Espiritu ay bunga ng salita ng Diyos? Kasi karaniwan iniisip nila, tinatanggap nila ang banal na Espiritu, at yun daw ang kumikilos para sila magbunga ng ganitong bunga. Diba? Yan ang common thinking. Kasi nag-expect sila na ang Holy Spirit is like air na tinatanggap. Pag tumayo na ang balahibo mo, ayan na, ang banal na Espiritu. Hindi ganon. No? Iyan ay bunga pa rin ng salita ng Diyos na nilinaw ng Panginoon sa John chapter 6:63. The Spirit gives life. Flesh counts for nothing. Ang Espiritu daw ang nagbibigay buhay at ang laman ay walang magagawa. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, my word is Spirit and life. Tandaan niyo lagi yon. Ang salita ng Panginoon ay Espiritu at buhay. Bakit ko in-emphasize yan? Dahil sa ibang salaysay ng Panginoon, yung salita niya, saan niya hinambing? Hindi ba sa binhi? Sa buto? Di ba? Kapag nagtanim ka ng binhi o ng buto, anong aasahan mo? Siyempre, tutubo. Later on, ano ang hahanapin mo? Bunga! Iyan nila hinahanap ng Diyos sa atin. Nagtatanim siya. Sa Old Testament pala sinasabi niya na may tanim ako. So nag-expect ang Diyos ng buto, ay ng bunga. Di ba yung Panginoon, isang klaradong sample na ginawa ng Panginoon, yung pumunta siya dun sa puno ng igos, na hindi naman araw o panahon ng tagbunga, naghahanap siya. Pero nung wala siya makita, sinumpa niya. So marami nag-interpret na yun ay yung bansang Israel. Kasi sa kanilang pang-araw-araw na buhay, laging kalakip sa salita ng Diyos ang pamumuhay nila kasama ng ubas at saka kasama ng igos. Katulad ni Nathaniel, sinabi ng Panginoon, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Sa panahon ni Solomon, iyon ang pinakakalmado at pinaka-abundance na panahon ng Israel. Ang kwento ng Bible, sila raw ay nakaupo sa ilalim
ng puno ng igos. Ibig sabihin, iyon ang panahon ng prosperity sa kanila na nasa ilalim sila ng puno ng igos. Baka wala na ko. Kain lang na kain. O ngayon, bakit pina-emphasize yun? At bakit pina-emphasize yung salita na manahan? Ulitin ko, sabi ng Panginoon, ang aking salita ay espiritu at buhay. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 15, kung kayo mananatili sa akin at ang salita ko ay mananatili sa inyo, humingi kayo ng anumang bagay, ipagkakaloob niya sa iyo. Kaya ko pinaliwanag sa inyo last time, nung nagkasala, ang pananaw ng Biblia, tayo ay mga patay na. So ano ang way ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay? Na siyang inaalok ni Jesucristo nung siya'y bumaba sa dalawang kaparaanan. Ano yun? Tinapay na ibibigay ko sa inyo at ano pa? Tubig na ipapainom ko sa inyo. So sa lahat na na-encounter ng Panginoon, literally may napakain siya. Pero pagkain na nasisira yun, may napakain ba siya talaga ng tinapay na naghatid ng buhay na walang hanggan? May napainom ba talaga siya na nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Wala. Di ba? Wala. Pero dito, pinapahiwatig ng Panginoon, manatili kayo sa akin at ako ay mananatili sa inyo. Ang sanga na hiwalay sa akin, hindi ito makakapamunga sa sarili niya. Okay. And then later on sa verse 7, kung mananatili kayo sa akin at ang aking salita ay mananatili sa inyo. So ano yung tinutumbok ko? Ang tao, pinaliwanag na natin ito last time Di ba? Na pinapahiwatig ng kwento ng Biblia na ang tao ay katulad din ng buto o binhi, buto. Ngayon, yung buto, mabigat yun. So, ang unang gagawin, pag inani na, ihahampas yun para mahiwalay yung dayami sa buto. Diba? At ngayon, yung sinasabi ni Kuya ng winnowing, yung sasandok ko ng gano'n, ihahagis sa hangin para hanginin yung dayami at saka, ipa. Yung ipa ay walang laman o walang buto. Dahil ang may buto o may binhi, yun lang ang mabubuhay. Ang buto ay may buhay. Ang binhi ay may buhay. So, dyan hinalitulad ng Panginoon. Nakuha niyo na ba ang ipahiwatig doon? Na ang taong walang salita ng Diyos ay taong walang buhay. Kasi ang salita ng Diyos ay spirito at buhay. Kaya, ine-emphasize ng Diyos, manatili kayo sa akin at manatili ang salita o manahan ang salita ko sa inyo. Pero hindi lang manatili ang salita sa inyo. Kailangan mabuhay yun, katulad sa parable of the sower. Intindihan nyo? Iisang klaseng lupa lang ang tumubo at namunga. Lahat namatay. Pero lahat yung tumanggap. Yun sinasabi natin. Tingnan nyo ang description sa Lucas chapter 4. Lucas. Kung paano, yung kwento rin ng parable. Parable of the sower.
Hindi na makita yung parang sugar. Nakalagay kasi noon sa parable of the sower na yung buto na natanim doon ay pansamantala na tinanggap ng tao. Ano sabi ron, they receive it joyfully. Pero hindi nag-ugat. Ang sabi sa kwento. Hindi nag-ugat. Kaya hindi nakatubo. Yung pagtubo pa lang, wala na. Pero naandun yung salita. So nililiwanag ko to kasi sinasabi natin na hindi lang basta manahan yung salita ng Panginoon sa buhay natin, kundi makita natin na iyon ay tumutubo at kailangan mamunga yun. So ulitin ko yung sinabi ko ang bunga ng Espiritu ay bunga ng salita ng Diyos. Ito ay ang binhi na naitanim sa iba't ibang klase ng lupa sa kwento ng parable of the sower. Kung ang salita ng Diyos ang natanim sa isang puso, ito'y magbubunga ng mabuting gawa. Kailangan maunawaan ninyo, no? Depende yan kung ano yung natanim. So, Word of God or Word ng sanlibutan. Mamaya, magbibigay ako ng example sa inyo. Kitang-kita niyo yan. Ngunit kung ang salita ay mula sa espiritu ng sanlibutan, ito ay magbubunga ng masama. Ang taong walang salita ng Diyos, unawain niyo to, ang taong walang salita ng Diyos na nananahan sa kanyang puso, itinuturing siya ng Biblia na patay. Kasi sabi ng Panginoon, life is in the Spirit. And my word is Spirit and life. So, untindi nyo. Kaya kasi sabi ko sa inyo na iba mag-describe ang Bible ng salvation sa maraming paraan. Na sinasabi ko, hindi lalabas ang malaking kamay ng Diyos para tatakotin ka rito at ihahagis ka sa langit para ligtas ka na. Hindi gano'n. Dito may pinapakilala ang Diyos sa pagliligtas sa pagtatanim. In one way or another, doon niya ipinapakita yung kwento para maunawaan natin kasi madaling makita sa mga bagay na yon kung anong ginagawa ng Diyos sa Espiritu. Binigyan ko na kayo ng clue. Ang taong walang salita ng Diyos sa kanyang puso, patay yun kasi ang buhay ay nasa Espiritu at ang salita ng Diyos, salita ni Kristo ay Espiritu at buhay. Yan yung binhi. Na marami hindi naunawaan. Yan ang binhi na itinanim sa parable of the sower. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo dyan, kahit na mamatay ang inyong katawan, ngunit ang Espiritu ay nananahan sa inyo, the same na Espiritu na nagbangon kay Jesucristo mula sa mga patay. Basahin ko sa inyo. Paborito kong verse yan eh. Romans chapter 8. Anong sabi dyan? Verse 11.
Datapot wala kayo nasa laban sa verse 9, kundi kayo ay nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Tumitira ang Espiritu ng Diyos? Hindi mo maintindihan yan. Ang isa lang maintindihan mo. Ang salita na hanahan sa iyo. Yun lang. Naintindihan niyo? Datapat kung ang sino ay walang Espiritu ni Kristo, hindi siya sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay. So, sino yung magbibigay buhay sa katawan natin patay? Yung Espiritu na nanahan sa inyo, at yung Espiritu na yun yung salita o binhi na naitanim sa inyo. Kaya ang inyong katawan na may kamatayan ay mamuling mabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos. So, kaya kasi sinabi rito, ang taong walang salita ng Diyos na nanahan sa kanyang puso ay patay, sapagkat ang salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Ganon din, wala ring taong lalago sa karunungan, kaalaman, at pagbabago ng kanyang karakter, lalo pat lalago siya na maging kawangis siya ng Panginoon Kristo kung walang salita ng Diyos sa Kanya. At meron man lang salita sa Kanya pero hindi nadadagdagan. Ang kilala niyang Kristo na andun sa isang sulok at pinupunasan. Hindi lumalago yung pagkakilala niya kay Kristo. Minsan, napapaliit niya pa na ilalagay niya sa bulsa. Intindihan niyo? Yan ang gabay. Paano ka magagabayan? Natatawa kayo, pero maraming gumagawa niyan, di ba? Sa sasakyan lang, kita-kita mo na nandun ka agad sa harapan niya. May kasama pang yung kasama pang yung rosaryo, di ba? Talagang tanongin mo. Sabihin niya sa iyo, meron ako niya kasi protection, gabay ko yan. Kita niyo. Ngayon, natatawa na kayo. So, ito na lang Yung klase ng bunga na hinahanap ng Diyos sa Isaiah chapter 5. Dito sa kwentong ito, may tinanim ang Panginoon na ubasan. Nilagyan niya ng bakod, palibot, inalis yung mga bato, tinaniman niya ng piling baging, at nagtayo rin siya ng pisaan ng ubas, at hinintay niyang mamunga, pero sabi ng Panginoon, at kanyang hinintay na magbunga ang ubas, ngunit ang ubas na ani niya ay wild grapes. Ano wild grapes? Maasim. Imbis na matamis, maasim. Kaya sabi ng Panginoon, ano bang dapat kong gawin sa aking ubasan na hindi ko nagawa? At bakit ganito ang aking naani? Ngayon, ipinaliwanag ng Panginoon. Ang ubasan ng Panginoon ay ang sambahayan ng Israel. So, nakita niyo paghambing? Ang ubasan ng Panginoon ay ang sambahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda, ito ang mga piling tanim na baging na siyang kinalugdang kong tanim. Pleasant planting. Pleasant plant. Sila yon. Ngunit naghihintay ako ng mabuting bunga ng hustisya, pero ano ang nakita ko? Bloodshed, sabi sa Bible. Patayan. Naghahanap ako ng katwiran, ang nakita ko ay outcry. Ano yung outcry? Mga hinaing ng tao.
naghahanap ng justisya. So, anong bunga? Ano ibig sabihin ng wild grapes? Yan yung wild grapes. Asin sa mata ng Panginoon, sa panlasa ng Panginoon. Pero marami siyang tinanim doon. Mga kautusan ni Moises. Huwag kayong gagawa ng ganito, huwag kayong gaganyan. Huwag kayong magnanakaw, igalang niyo ang mga magulang ninyo. Lahat yun hindi namunga. So, yan sinasabi ko sa inyo, depende sa naitanim, iyon ang magiging bunga sa tao. Yung pinadala ko sa inyong video tungkol doon sa feminist, merong isang tao na nasa harap ng church nila na may dala siyang mga leaflets na pro-life. Ang sabi niya sa babae, we save babies. Ang ibig sabihin niya, huwag kayong mag-abort. Yun ang leaflets niya, huwag kayong mag-abort ng mga baby niyo. Alam niyo ba na may nabasa ako niyan kung ano ang anong tawag dito? Kung ano ang status o survey, kung ilang percent sa Gen Z. 1/3 daw ng Gen Z ang namamatay. Ngayon tinatanong sila, anong daw ang pinakamalaking sanhi ng kanilang pagkamatay? Sabi ng iba, mental health. Sabi ng iba, addiction. Sabi ng iba ay kung ano-anong mga sakit tulad ng COVID. Pero lumalabas dun sa statistics na yon, alam niyo po ano? Abortion. 1/3 ng Gen Z, abortion. Ang cause. So, we say baby, sabi nung lalaki na bigay ng leaflets. Alam mo ang sabi nung babae? Kinuha yung leaflets, gustong isabog, hindi niya nakuha. Sumabog yung kanyang gamit, nabasag pa. Bakit kayo ano sabi niya? Bakit yung pinakikialaman kung anong gusto namin sa katawan namin? Bakit kayo pinapakialaman niyo kung anong gusto namin? Kami may authority sa katawan namin. Alam niyo ba na maraming nung nagtatanungan niya sa Senado sa Amerika, may tinatanong yung senador doon. Alam niyo ba may isang babae ron na ang turing niya sa fetus? Alam niyo ba yung puno na mayroong tumutubo sa gilid niya? Alam niyo ba yung hayop na mayroong dumidikit sa kanyang ibang hayop din? Anong tawag doon? Na yung hayop na yon ay nabubuhay siya dahil kumakapit siya doon sa malaking hayop. Anong tawag doon? Ha? Parasite. Iyan ang turing niya sa fetus. Parang mikrobyo lang dito na sumisipsip. Kaya siya nabubuhay dahil sa buhay ko. Kaya gusto ko siyang alisin kasi parasite lang siya. Iyan ang naitanim ng feminism. Kaya sinasabi ko sa inyo. Kaya ganyan ang asta niya. Yan ang sinasabi ko. Kung ano ang naitatanim, katulad din na naitatanim sa mga leftists. Nakita niyo yung mga leftists kung magngangawa sila sa gobyerno? Ang tatalino ng mga estudyante yan, galing na UP. Pero namamatay sila sa barilan sa bundok. Hindi pa marunong bumaril yun. Kasi na-dengue lang ng mga UPA yun. Ano ang dahilan? Ibang salita ang naitanim. At yun ang bunga sa kanila. May bunga pa nga dyan na hindi kinikilala yung nanay niya. Kasi ang turo ng komunista, pinuputol yung relasyon ng magulang sa ano. Makita nyo? Yan ang sinasabi natin, bunga. Depende sa tanim. Mabuti pa sa mabuting bunga, si Joseph. Si Joseph, nung nakarating na sa Egypt,
nung nakita siya ng asawa ng paraon, dahil magandang lalaki siya at makisig, gusto siyang makatabi. Pero ang sabi ni Joseph sa kanya, tatapot siya ay tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at sa lahat ng mga kanyang tinatangkilik ay pinamahala niya sa ilalim ng aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito na hindi ipinagkait ng aking Panginoon maliban sa iyo dahil ikaw ay asawa niya. Paano ko magagawa ang malaking kasamaang ito at kasalanan laban sa Diyos? So nataniman siya ng pagkatakot sa Diyos. Nagbunga yun. Eh hindi niya magawa yun. Kasi nananahan yung salita ng Diyos. Natakot ka sa Diyos mo. Yan ang sinasabi natin. Kasi pag nawala yun, iba na ang isip mo, ang ganda nun. Ganun na isip mo nun. Oh, dire-diretso na yun. Pero kung yun ay nananatili sa isip at puso mo, mapaalalahanan ka. Katulad din sa ibang mga tao, kaya hindi siya kumukuha ng mga bagay-bagay na hindi kanya kasi ibinili na sa kanya na bawal manguha ng hindi sa iyo. Di ba? Eh kung wala yun, bagkus pinalitan pa ng ibang salita, pag nakakuha ka ng pagkakataon, huwag mo nang palampasin. yan ang mga salita na ibinabato dyan eh. Ha? Dahil hindi na mauulit ang pagkakataon. Ang sabi nila, ang pagkakataon daw, minsan lang kumatok. Oh. Nakita nyo? Ito na lang, babasahin ko sa inyo. Matthew. Ito yung nagbabautismo si John the Baptist. Nung makita niya ang mga Pariseo at Saduceo ay nagsidatingan, etong sinabi niya, datapot ang makita niya na maraming Pariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanila, kayong mga lahing ulupong, sino sa inyo ang nagbabala upang kayo makatakas sa darating na puot ng Diyos? Sabi niya, magbunga nga kayo upang malaman na talagang kayo ay nagsisisi. Magpakita. Ibig sabihin, magpakita kayo ng bunga na karapat-dapat sa pagsisisi. Dahil ang binabautismohan ko ay yung mga nagsisisi. So, tinatanaw niya yun sa mga tao. So, isang bunga pagsisisi. Hindi niya makita yon. Kaya niya binabantaan. Huwag niyong ipagmalaki, sabi niya, na kayo ay mga inapo ni Abraham. Dahil mula sa batong ito, kayang magtayo ng Diyos ng mga apo ni Abraham. At ngayon nga, ito yung pinakamatindi, at ngayon nga, ang palakol ay nakalagay na sa ugat ng puno na hindi nagbubunga ng mabuti at puputulin na para ihagis sa apoy. Ibig sabihin, yung mga Pariseo, mga puno sila na talagang makapal ang, maganda silang puno, makapal ang dahon, malusog. Dahil sa kanilang relihiyon. Pero walang bunga. Ayan ang hatol ng Diyos sa walang bunga. Puputulin lang yon, panggatong yon. Amen? Tampakan natin ang Panginoon. Tayo natin sa ngayon. Hallelujah. Every branch that does not bear fruit, He cuts. Yan ang ating purihin ka sa iyong mensahe at salita na nilay-nilayan namin at napag-aralan sa araw nito. Alam namin, Panginoon, na gagawin mo, Panginoon, kung ano ang bawat tinuran mo
sapagkat ikaw ang Diyos na may likha ng lahat at ikaw din ang Diyos na siyang hahatol sa bawat buhay. Purihin ka, Panginoon, sa mga salita at mabubuting salita na natanim sa araw na ito. Naway magbunga ito sa aming mga buhay sa ikaluluhati ng Ama. Purihin kay Kristo. Amen and amen.